Shorty got down low. Come on, y'all. Paano kung iniwan ka ng iyong ama mula sanggol ka pa at lumaki kang walang gabay ng isang padre di pamilya? Dumaan ka sa mahirap at mapapait na hamon ng buhay na nanay mo lang ang gumagabay, tapos noong nasa tugatog ka na ng tagumpay, biglang kakailanganin ang tulong mo ng iyong tatay na nasa peligro ang buhay. Tutulungan mo ba para makapagsimula ng mabuting relasyon sa iyong ama, o gagamitin mo yung pagkakataon na yon para makabawi? Isa lang ito sa napakaraming mga dagok sa buhay na pinagdaanan ni Asher, isa sa mga maituturing na pinakasumikat na solo artist sa kasaysayan ng musika. Tiningala at naging impluwensya ng marami na siyang boses na nasa likod ng mga kantang DJ Got Us Fallen in Love, Yeah, Burn, My Boo, at napakarami pang iba. Halika at ating mas kilalanin ang itinuturing ng iba na hari ng R&B. Halongkayin natin ang mga pait at masasakit na kanyang mga pinagdaanan sa buhay na nagpatibay at nagbigay sa kanya ng inspirasyon at dedikasyong abutin ang tagumpay. Paano nga ba siya nagsimula at gaano nga ba siyang kalaking music artist? May karapatan nga ba siyang ihanay sa mga greatest music artist of all time? Ikaw na ang sumagot ng mga yan kapag natapos mo itong video. Alamin din natin kung saan niya dinadala ang milyon-milyon niyang kinikita mula sa kanyang projects at mga musika. Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga idol na sina Edgar Balili, The Hits Cover, Rudy Linaw, Ronex Iran, Ronel Gantan at Willie Monte. Maraming salamat mga idol. Ipinanganak si Asher Raymond IV sa Dallas, Texas noong October 14, 1978. Sobrang challenging ng kanyang kabataan dahil 1 taong gulang lang siya noong iwanan siya ng kanyang ama na noon ay nalulung sa droga at nawala na kakayahang itaguyod ang sariling pamilya. Kaya naman lumaki itong si Asher na walang impluwensya o gabay ng isang ama na pinunuan naman ng kanyang ina na walang sawang sumusuporta sa kanya, lalo na nga sa larangan ng musika. Isinali niya si Asher sa choir ng kanilang simbahan kung saan ay kapansin-pansin na ang kanyang umaapaw na talento. Kaya naisipan na ng kanyang ina at lola na lumipat na sa Atlanta, Georgia para magkaroon si Asher ng tamang lugar para mas lumawak pa ang kanyang kaalaman sa musika. Pero ganun pa man ay naging biktima naman si Asher ng pangbubuli ng mga racist sa kanilang eskwelahan nang dahil lang sa kulay ng kanyang balat. Pero hindi naman ito naging hadlang para sa kanya dahil sa edad lang na 10 taong gulang ay naging parte na ito ng isang R&B group na tinatawag na New Beginnings na nakapag-release pa nga ng isang album. Pero inialis siya sa grupo ng kanyang ina dahil hindi umano naging maganda ang experience dito ni Asher, hanggang makilala na nga ng mga ito si AJ Alexander na bodyguard ng isang dating miyembro ng sikat na grupong New Edition na kahit nga papano ay may idea na ito sa mga kalakaran kung papaano makakapasok sa music scene. Madalas nitong isali si Asher sa mga talent show at minsan nga ay pinagpe-perform nito kahit sa mga parking area lang para magkaroon ng experience at maging komportable ito sa pagpapakita ng kanyang talento. At sa pagsali nga nila ni Asher sa TV show na Star Search ay inimbitahan ni Alexander ang A&R ng LaFace Records na si Brian Tredd para panoorin si Asher, at nauwi nga yun mga idol para mabigyan siya ng kontrata sa naturang record label. Doon niya nakilala at naging kasintahan ang miyembro ng girl group na TLC na si Chili. Ang problema mga idol, sa edad niya na 14 na taong gulang ay nasa stage Asher noon ng pagbibinata kung tawagin. Panahong nagkakaroon na ng pagbabago sa kanyang katawan at paglaki nga ng bahagya ng kanyang boses. Kaya nauwi ito para itigil muna ng kumpanya ang pagbuo ng album, at naisipan pa ng mga ito na tanggalin si Asher. Pero nakuha naman yun sa mabuting pakiusapan na i-release ni Asher ang kanyang debut at self-titled na album noong August 30, 1994. Pero hindi nito naabot
umabot ang expectation ng kanyang record label. Nagkaroon pati mga idol ng issue na sa edad niyang 15 taong gulang pa lang noong panahon na yon ay tungkol na agad sa sex ang marami niyang mga kanta. Muli ay nanganib ang kontrata ni Asher sa La Face Records, pero to the rescue ang kanyang ina na siya nang humawak sa karera ng anak. Isinali niya ito sa mas marami pang talent show na noong makita nga ng kumpanya ang mabilis na paglaki ng fanbase nito ay binigyan pa nila si Asher ng pagkakataon. Mula noon ay walang pagod na dinevelop ni Asher ang kanyang skills at ang kakayahang mag-perform sa stage, lalo na noong mag-graduate ito ng high school. Kaya naman halos ibang artist na ito paglabas ng kanyang follow-up album na My Way noong September 16, 1997. Kitang-kita ang resulta ng kanyang pagsisikap dahil kabilang na dito ang mga singles na You Make Me Wanna, Nice and Slow at My Way. Pumalo na ito sa number 4 ng Billboard 200 at na-certified bilang 7 times platinum na nagpapatunay na ipinanganak na noong panahon na yon ang isang napakaningning na bituin. Dahil bukod sa mundo ng musika ay nagsimula na din ito na gumanap sa iba't ibang pelikula at sa sobrang tagumpay nga na nakuha ay hindi naman nakalimutan ng batang-bata pa noon na si Asher na magbalik sa tao ng blessings na nakukuha niya. Agad itong nagtayo ng Asher's New Look na isang non-profit charity organization na tumutulong sa mga kabataang nakakaranas ng parehas ng dati niyang pinagdadaanan. Sinundan na yon ng pangatlong album na 8701 noong August 7, 2001 na muling pumalo sa number 4 ng Billboard 200 at na-certified na 5 times platinum. Andito naman ang mga singles na You Remind Me, You Got It Bad, You Don't Have to Call, U-Turn at Can You Help Me? Kung saan ay naihanay si Asher sa mga katulad ni Luther Vandross at Stevie Wonder noong manalo ito ng Best Male R&B Vocal Performance sa Grammy ng 2 magkasunod na taon. At kasabay ng sunod-sunod nitong mga tours, pelikula at mga TV series ay tila ba nagsisimula pa lang noon si Asher dahil pinagharian na rin nito ang Billboard 200 at iba't ibang music charts sa napakaraming mga bansa sa kanyang sumunod na album na Confessions noong March 23, 2004 na naglalaman ng mga singles na Yeah, Burn, Confessions Part 2, My Boo at Caught Up. These are my confessions, man, I'm through and I don't do. Pumenta ito ng 20 milyong kopya sa buong mundo at 14 na milyon nga doon ay sa US pa lamang, kaya na-certified ito bilang 14 times platinum o diamond album. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ay tinanggal ni Asher ang kanyang ina bilang manager na minasama naman ng napakaraming kritiko, pero sa huli ay ipiniliwanag ng mga ito na walang away na namamagitan sa kanilang dalawa. Gusto lang umano ng mga ito na maging full-time na lola na ito sa anak ni Asher sa kanyang unang asawa na si Tamika Foster. At noong matapos ang issue na yon ay nabalitaan naman ni Asher na nasa malubhang kalagayan ang kanyang ama, ang lalaking nang iwan sa kanila at nagparana sa kanyang mamuhay ng walang kinikilalang haligi ng tahanan, ang lalaking naging dahilan ng pagkakaroon niya ng malungkot at masalimuot na buhay ng kanyang kabataan. Tila ba sinubok noon ng panahon si Asher dahil hindi niya alam kung tutulungan niya ba ang kanyang ama o hahayaan na lamang para iparamdam dito ang kanyang mga kasalanan. Nasa huli ay pinili ni Asher na magpatawad. Ginastusan nito ang pagpapagamot ng kanyang ama na sa pag-asang hindi pa huli ang lahat para bumuo ng alaala at maranasang magkaroon ng mabuting relasyon sa kanyang tunay na ama. Pero sa huli mga idol ay pumanaw din ito habang isinasagawa ang operasyon. Kaya bukod sa kanyang love life ay naging inspired din sa pangyayaring ito ang sumunod niyang album na Here I Stand noong May 27, 2008 na muling nag-number 1 sa Billboard 200, pero na-certified na lang ito bilang 2 times platinum. Hindi ibig sabihin nito mga idol ay bumagsak na ang karera ni Asher. Hindi ito nawawala ng hit songs hanggang sa kasalukuyan, pero alam naman natin na pagpasok ng digital age noong mid-2000s ay kaunti na lang ang bumibili ng hard copy ng albums dahil nadadownload na lang ito sa kung saan-saan. Laganap na noon ang piniratang cassette tape o CDs. Naaalala ko pa nga noon, usong-uso din yung nagpapaburn ng mga CD sa computer shop
up. O bakit natawa ka? Tinamaan ka no? Aminin. So yun na din mga idol ang dahilan kung bakit ganun na rin ang nangyari sa mga sumunod niyang albums. Number 1 pa rin sa Billboard ang pang-anim niyang album na Raymond 5 Raymond na na-release noong March 26, 2010 at pang-pitong Looking for Myself noong June 11, 2012. Samantalang pumalo na lang sa number 5 ang pang-8 album na Hard to Love noong September 16, 2016. Nasundan na yun mga idol ng matinding kontrobersya noong July 19, 2017. Lumabas kasi yung mga dokumento na naging carrier umano si Asher ng herpes virus mula pa noong 2009 o 2010. Ang uri mga idol ng herpes na tinatawag na genital herpes ay kinaklasifyd bilang sexually transmitted infection. Kaya napabalita na may pinayaran si Asher na babae ng nagkakahalagang $1.1 million para maiwasan ang kaso. At dahil nga kumalat ang balita, isa-isa nang naglabasan ang iba pang mga babae na sinasabing nakasiping nito na lahat ay humihingi ng mas malaki pang danyos at kabayaran. Kaya milyon-milyong dolyar mga idol ang nalaspag niya sa mga nagbabato sa kanya ng kaso. Nasundan pa yon ng divorce nila ng pangalawa niyang asawa na si Grace Miguel. Hindi ko na natalakay mga idol ang iba niyang nakarelasyon dahil sobrang dami. Hindi ko malaman kung sasabihin kong malas sa pag-ibig o babaero lang talaga. Pero matapos niyang ma-release ang kanyang pangsyam na album na Coming Home nito lang February 9, 2024 ay pinakasalan na ni Asher ang kasalukuyan niyang karelasyon na si Jennifer Goycochea na ina ng 2 sa 4 niyang mga anak. Sobrang aktibo at sikat na sikat pa rin hanggang sa ngayon si Asher mga idol. Bukod sa pagiging artista ay dinudumog pa rin ng napakaraming tao ang kanyang mga tours. Sobrang dami niyang collaboration sa iba't ibang mga sikat na artist at madalas pa rin nag-hit ang mga bago nitong kanta. Katunayan mga idol ay tinanghal pa ito ng Billboard bilang Hot 100 Artist of the Decade at sa kabuuang mahigit sa 150 million records na nabenta ni Asher ay kabilang ito sa mga best-selling artist of all time. Sa kasalukuyan ay meron siyang 9 na studio albums, 1 live album, 10 compilation albums, 8 extended plays at 81 singles. Bukod dito mga idol ay nagawa ding pumasok sa charts ang kabuuang 34 na mga kanta na collaboration ni Asher sa ibang artist. Na-inducted si Asher sa Georgia Music Hall of Fame, Black Music and Entertainment Walk of Fame, Sound Exchange Hall of Fame at Hollywood Walk of Fame. Nagsako ito ng 8 Grammy Awards, 8 American Music Awards, 3 Guinness World Records at 18 Billboard Music Awards. Siguradong madadagdagan pa ang mga achievements na yan mga idol dahil patuloy pa rin itong lumilikha at nagbabahagi ng kanyang mga bagong musika. At tulad nga ng sabi ko ay sobrang sikat niya pa rin. Katunayan ay ito pa ang headliner sa ginanap na Super Bowl 58 halftime show noon lang February 11, 2024. Tapos ang kanyang parating na Asher Past, Present and Future Tour na magsisimula sa August 14 ngayong taon ay nagsimulang i-anunsyo na binubuo lang ng 24 na shows ay nadagdagan pa at naging 58 dahil sa sobrang laki ng demand. At yan ang nagpapatunay na isa pa rin si Asher sa mga pinakasikat at pinakamalaking artist sa kasalukuyan. Sa edad niya ngayon na 45 taong gulang mga idol, ayon sa CelebrityNetworth.com ay mayroon umano itong net worth na $180 million. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.